tawag dito, background kung ano yung nangyari, mga kababayan. Okay? So ito, papakinggan naman po natin ito isang balita na hindi ho sumagot ngayong araw na ito at tila talaga baka naman nag-resign na. Hindi, ako nagtatanong lang, pero sana wag naman. Sana bago ka mag-resign, sagutin mo muna ito mga issue na ito. Na una-una, sinabi mo fake news pero totoo naman pala. So sana bago ka mag-resign at umalis ng ibang bansa, tingnan natin. Itinuturing ngayon ng bagong talagang kalihim ng Presidential Communications Office na pribadong bagay ang pagkakasangkot kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagpanaw ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco. Kaya tikom ang bibig ng Malacanang sa naturang issue. Kasunod na rin ito ng ulat na cocaine overdose umano ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Eden Santos sa balita. Ayan na, si Eden. Ayaw magkomento ang Malacanang sa lumabas na ulat na cocaine overdose ang sanhi ng pagkamatay ng negosyante na si Juan Paulo Tantoco. Si Tantoco ay namatay noong March 8, 2025 sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills sa Los Angeles County, California. Isang araw pagkatapos dumalo sa Manila International Film Festival o MIFF bilang bahagi ng entourage ni First Lady Liza Araneta Marcos. Naging ugat pa nga ng World War sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ang issue dahil sa pagsasangkot kay First Lady Liza sa pagkamatay ni Tantoco. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Nako. Liza Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Nako. Siya pala ang source ng fake news na ito Nako. na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Nitong linggo ay kumalat sa social media ang report mula umano sa Yan. website ng County of Los Angeles Medical Examiner na may case number 2025-04377 na ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoco ay dahil sa paggamit umano ng cocaine. Nakalagay rin sa medical examiner na ang iba pang dahilan ay cardiovascular disease. Makikita rin na open ang status ng kaso ng pagkamatay ni Tantoco. Sa pagbisita ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez sa press briefing room ng Malacanang ay natanong ito sa issue. Idiniin kasi ni Gomez sa Malacanang Press Corps na ipagpapatuloy niya ang paglaban sa fake news. Nako, bakit wala dyan si Aling Claire? Aling Claire, anyari? Bakit tila nagtago ka bigla dito sa amo mo? Naku po. Sa tingin niyo po, Sec, part ng fake news yung pag-i-involve po kay First Lady dun sa Tantoco's death? Tantoco's death? Yes po. That's a private matter. Naku, nagbaang-maangan pa. Tantoco's death. Hindi mo alam? Trending na siya sa social media? Lahat siguro na alam na yan. Ikaw hindi mo alam? Tantoco's death? Grabe, no? Tila ano siya? Tila, ano tawag doon? Yung patay malisya? Ha? Sino siya? Ano ba yun? Sino ba yun? Si Tantoco? Namatay? Sino yun? Private person yun hindi niya, ang sinasabi dito, yung involvement ni First Lady. I cannot comment on that. Eden Santos. Hindi naman tinatanong kung si Tantoco Tinatanong si First Lady kung ano masasabi niya. Naku po, patay tayo dyan. Ito papakita natin tong FB ni
post po ni Bobby Tiglao. Ito po yung, ayan. Ito pong post ni Bobby Tiglao. Ayan, ito, ayan, oh. Makikita dyan. Ba't ganyan may mukha dito? Ano ba to? Ito naman si nakasagwa ng mukha dito sa kanan na. Ito si Copernico Villaruel, oh. Sandali, tago muna natin. Nadidistract ako sa kapa. Ito, meron daw nagpadala sa kanya. Ito. Sabi niya dito sa caption, I received via Viber this photo of a Beverly Hills police record survivors reporting on Mr. Tantoco's death and person who were with him when police arrived. Noon dumating yung police, eto yung mga tao. Liza Araneta Marcos was one. I also checked if there was such a record supervisor. There is. The palace spokesperson who denied this should explain. Naku po, ayan, oh. Nakasulat dyan. Sa baba. Didistract talaga ako dito sa pagmumukha nito. Nakasulat dyan, oh. Officers entered room and observed hotel security performing chest compressions. Ibig sabihin, yung hotel security daw ay binubumba yung chest, yung ginaganon, yung first aid on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures. Ibig sabihin, tumulong daw yung officer, yung police. And subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. And the cause is initially suspected to be drug overdose. White powder suspected to be cocaine was seen scattered on tables and the floor. Naku po. Companions of the victims were summoned to BHPD. Naku po. Beverly Hills Police Department for questioning. Which were Daina Arroyo Tantoco, maybe wife, hindi natin alam kung ano siya. Liza Araneta Marcos, naku po. And Alexa Miro. Etong si Alexa Miro, ito yung napapabalita, allegedly, na may lumabas na news na yan na ito daw si Alexa Miro ay girlfriend ni Congressman Sandro, yung anak nila ni Liza Marcos. Hindi natin alam kung totoo yun, alleged lang po yun. Pero ang malinaw dito sa dokumentaryo na ito ay naandun si Liza Marcos. Again, for clarification, this document was posted by Bobby Tiglao. Meaning, siya po ang nag-post, hindi po ako. At ibinabalita lamang po natin. Sabi pa nga dito sa baba, if you should have any question, please feel free contact me. Sincerely, Donna Corsey, batch siguro to 826, record supervisor. Ito po siya. Beverly Hills Police Department. Si Donna Corsey. Oh, yan. Kersey or Kersey? I don't know how to pronounce your name. I'm sorry, madam. But ayan po yon. So malinaw po mga kababayan, ito po yung ni-report ni Bobby Tiglao. Ayan, okay? So para lamang po makita natin. Ayan, ha? So ayan po yung pinost niya. At ito po yung sinasabi, look, the official website of Singaporean Grand Prix released photos from Saturday race event including photo of Ferdinand Marcos Jr.'s son and Ilocos Norte Representative Sandro Marcos with actress Alexa Miro. Ngayon, ang tanong, yan po ba ay
mapapasinungalingan. Kasi, di ba, tandaan ninyo, si VP Sara Duterte, sinabi na to. Etong part na to, ni-report niya na. Sinabi niya ito. Di ba? Tapos, sabi ni Aling Claire, fake news daw. Pero ngayon, lumabas talaga, it was an overdose. So, ayan po yun, ha? So, ibig sabihin, mga kababayan, meron pong dokumento. Ang tanong nga dito, bakit hindi man lang sila nagsasalita? They can deny. Di ba? They can deny. Pero, bakit tila walang nagde-deny? Di ba? Mukhang walang salita. Hindi po pwedeng, again kalokohan po yung sinasabi ni PCO Dave Gomez na PCO Secretary Dave Gomez na ito'y pribado. Hindi ho ito'y pribado. Namatay yung tao at naandoon si Lisa Marcos. Kung naandoon si Lisa Marcos and there were white powder substance, di ba, scattered on the floor, on the table, the same room. This is a hotel room. Ayan, nakalagay po dyan. Ayan, The Beverly Hilton, location of incident, Wilshire Boulevard, number 5 over Beverly Hills. The Beverly Hilton, Siyala. Ayan, siyala ito, ha. Yung pagmumukha naman kasi, sino ba naglagay nito? Yung komento niya, nakikita ko pa rin Hindi po ako gumawa niyan, ha. Isa yan sa mga comment dito. Alam niyo po, meron din pong pinost si Bobby Tiglao na pwede nyo rin nung tignan. Pwede kayong makahingi ng dokumento. Okay? Maaari po kayo makahingi ng dokumento doon. Parang may babayaran lang ata kayo Grabe, no? Ito yung nakita sa crime scene. Nandito na naman yung picture. One clear plastic bag containing a white powdery substance. Nako. Three use Nako po, 3. Sino yun? Sino yung 3? 4 lang yung kasama dun. So, isa lang ang hindi Nako. Bakit 3 yun? Ayan nakasulat po hindi po ako yan. 3 use syringe containing residues of suspected to be narcotics, several open and unopened bottles of alcohol, a mirror with powder residue and rolled. Naku po. May rolled bills pa. No evidence of forced entry, struggle, or foul play apparent at the scene. Naku po. May nag-comment dito, ini-inject pala yan. Oo, meron yung alam ko yan kasi napanood ko yan sa mga pelikula Diba sinisinghot dun sa dollar bill? Sinisinghot. Pag talagang gusto mong mabilisan ng epekto, parang inilalagay yan sa yung ganun sa panturok tapos isasaksak mo. Hindi totoo kasi 'di ba pag gluta, 'di ba yung sabi nga nila hindi naman effective yung capsule na gluta. Para talaga yung sinasaksak sa ugat. Pati L-carnitine, mga ganun-ganun. Kasi dati nag-L-carnitine ako para pumayat Pagka sinaksak mo yung sa ganun, talagang ang epekto sa'yo, talagang parang galit na galit ka Yung masigla ka, kasi ngayon nga pag nag-gym ka, di ba, L-car, paano ka? Ganun yun, para direkta sa ugat. Dito, may 3. Bakit 3? Naku po, ilan sila doon? 4. Yung mag-asawa, si Lisa Marcos, yung nabanggit kanina, at saka yung artista, di umano ay nalilink kay Sandro. Naku po. So, sino lang sa kanilang hindi gumagamit? Baka naman si Lisa Marcos yun. Gago! Hindi, kaya wag muna kayong magja-jump ito conclusion. Baka naman siya yung hindi gumagamit doon. Antayin natin magpaliwanag. Hindi, kayo naman, masyado naman kayo Antayin natin magpaliwanag si Aling Claire kung paano niya ito ipapaliwanag. Di ba?
Hindi pa pwedeng ano to hindi pwedeng, alam mo, ang nakakaano lang dito. Grabe ho, tiningnan ko yung GMA. Tiningnan ko GMA, tiningnan ko TV5. Ay grabe. Walang kabali-balita. Meron daw sabi hindi ko kasi nakita, ang bilis yun na mag-delete eh. Meron daw binalita ang GMA, tapos biglang dinilit din daw. Kasi nga daw, kasama daw dun sa nagpa-party, isang GMA executive. Silipin lang natin ton GMA ha. Silipin natin. Ayan po, puro sabong tama. Sabong, buto, paulit-ulit na buto. Tsaka natin yung pag-usapan. Kita nyo? Wala kayong makikita tungkol dito sa issue na to na trending na sa social media. GMA, bayaran po ba kayo ng mga Marcos? This is an honest and innocent question. Bayaran po ba kayo ng mga Marcos? O involve ang inyong executive kaya ayaw nyo itong i-discuss? Tapos kunwari, nakapokus kayo doon sa expose ng ibang witness tungkol sa sabong-sabong. Pero in reality, ni isang beses hindi nyo man lang ito ibinalita. This is international news ha. Sabi ko nga sa programa ng SMNI, kagabi, sabi ko, isipin nyo ito kung si Vice President Sara Duterte ito. Isipin nyo kung si Vice President Sara Duterte, tapos may kasama siya, halimbawa, yung Luka-Luka, halimbawa kasama niya, tapos na-overdose si Luka-Luka. Sa tingin ninyo, hindi tatanungin si Vice President? Sigurado ako, kaliwat kanan ng batikos na mangyayari. Baka ipagdiinan pa ni Aling Claire. Tingnan mo na, nagbabakasyon ka, tas ganyan pala ang ginagawa mo. Hindi natin alam, malamang ganun na mangyari, di ba? Yung mga media, dito wala. Wala akong nagsalitang media. Magtataka ka talaga. Tingnan naman natin yung para in fairness, baka naman sabihin ng GMA, sila lang ang aking tingnan natin itong News 5. Kung naglabas din pa. Kasi tinitingnan ko din para bagang wala Ano nangyari? Di ba? Ito. Ayan, Ayan, wala. Ano ang puro issue? Impeachment. Sabong. Wala lahat. Mantakin mo, trending to international. Tapos impeachment na naman. Di ba? Ito po'y trending. Pero sila hindi nagbabalita. Anak ng weteng, News 5, ako nagtatanong lang din sa inyo. Ito, tanong ko lamang din po sa inyo, News 5, binayaran po ba kayo ng gobyerno ni Marcos para wag magsalita sa mga ganitong issue? Hindi, kasi tinan nyo, Ito, may panahon pa kayo sa chismis ayan, may Ex-Representative Dan Fernandez, matipid ang sagot tungkol sa relasyon nila ni Ivana Alawi. Gago! Mas may sense po ba yan? Hindi, ako nagtatanong lang po ako Mas may katuturan po ba yan para sa bayan natin? Kesa sa issue na kung kasangkot ba ang First Lady doon sa issue ng overdose kay Tantoco, mas importante po ba yung buhay na may buhay? Anong pakialam nyo kung magmahalan sila, magbengbangan sila? Hindi, alimbawa lang totoo. Anong pakialam natin? Problema na nila, magbengbangan sila kung gusto nila. Hindi na natin problema yun. Ngayon, unless may asawa si Dan Fernandez, ang may problema na doon, yung asawa niya. Hindi na rin tayo dapat makialam doon.
Tama, mali. Eh kung hindi na sila masaya sa isa't isa, hindi na natin problema yun. Gago! Hindi. Again, I'm not saying this is true, this is not true. Wala akong pakialam kung sila ni Ibana. Nag-move on na ako kay Ibana, ayoko na siya. Naks, hara naman gusto kanya. Hindi, totoo naman. Wala tayong pakialam dyan. Pero mas pinagbigyan pang halaga ng News 5 yung issue ni Ibana tsaka ni Dan Fernandez kesa dito sa anak ni Sandro at yung di umano'y nachichismi sa kanyang actress na naandoon sa Amerika, di umano'y kasama nung namatay na si Tantoco. Tama, mali. Again, hindi po sa akin ang gagaling yun. Yun po ay galing lamang sa balita at dokumento na natanggap ni Bobby Tiglao. Kaya nga sana maganda dito sagutin. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang